Ang pag-uusapan nga natin ngayon ay ang istorya kung paano paprotektahan ni Rover si Genos, laban sa nilalang na may disaster level, Dragon. Nagsimula nga ang chapter na ito, habang naglalakad nga pauwi sina Genos at Saitama galing palengke, ay nakasalubong nga nila itong si Rover. Nakikiusap nga si Saitama kay Genos, na ampunan na lang nila si Rover at alagaan. Inisip naman ni Genos, na kung gusto ampunan ng kanyang master Saitama si Rover, ay ibig sabihin daw nun, siya na din daw ang mag-aalaga kay Rover. At kung mananatili daw si Rover sa apartment nila, sisiguraduhin daw ni Genos, na magiging mabait itong si Rover. Pag-uwi nga nila ng apartment, ay sinusuklayan nga ni Genos si Rover, upang mapanatili daw ang ganda ng balahibo nitong bago nilang aso. Tuwang-tuwa nga si Saitama, dahil sobrang ganda na daw ni Rover at makintab pa daw ang balahibo. Wika naman ni Genos, na bilang apprentice daw ni Kalbuo, ay kailangan din niyang alagaan ang mga pag-aari ni Saitama. Tinuruan nga ni Genos si Rover, na kapag malamig daw ang panahon, ay magkumot daw ito. Kapag mainit naman daw, ay humiga daw ito sa binili niya na cold dog mattress sa Lazada. At importante daw na kumain ng madami at masustansya si Rover, para sa ikabubuti ng kalusugan ng alaga nila. Nilabas pa nga ni Genos si Rover, at igagala daw niya ito. Bilang aso daw ng kanyang master, hindi daw pwede na patulog-tulog at patambay-tambay na lang si Rover, ayaw daw niya na maging walang kwenta ang aso ng master Saitama niya. Kinabukasan nga, ay nagpaalam si Genos kay Saitama, na kung pwede daw niya ilabas ulit si Rover, para ma-exercise daw ang mga paa at katawan ng aso nila. Habang si Saitama naman ay nagbabasa ng One Piece, ay sinabi nga nito, na hindi daw ba pwede na isang beses lang sa isang linggo palabasin si Rover, baka madumihan daw kasi agad ito. Medyo nalungkot nga si Genos at Rover, dahil mukhang ayaw silang payagan ni Saitama, na lumabas at gumala muna saglit. Kaya naman, lumapit nga si Genos at sinabi kay Saitama, na kailangan daw talaga nila ilabas at ipalakad-lakad si Rover, para masanay daw ito sa mga tao. Dagdag pa nga ni Genos, na malapit na daw ang season ng tag-ulan. Di niya na daw may lalabas si Rover kapag napadalas na daw ang pag-ulan, at responsibilidad daw ng may-ari na ilabas ang sarili nitong aso. Kaya naman nag-sorry na lang ang ating bida kay Genos, at siya na lang ang naglabas muna kay Rover. Habang naglalakad nga sila ni Rover ay inisip nga ni Saitama, na minsan daw talaga ay may mga bagay, na mas magaling pa si Genos kesa sa kanya, tulad na lang ng pag-aalaga sa mga hayop. At pag-uwi nga ni Saitama, ay kahit sa pagtulog niya, ay nakadikit pa din si Rover at ayaw mawalay sa tabi niya. Sinabi pa nga nito, na buti na lang daw at andito si Genos, tumutulong sa mga gawaing bahay. Wika naman ni Genos, na madali lang naman maglinis ng bahay, kaya salamat na lang daw. 1 week nga ang lumipas, ay nakatakas si Rover, at nakita ito nila Forte at Chain Toad. Binalik na nila kina Saitama si Rover at nagtataka nga sila kung saan napulot ni na Genos ang alaga nilang aso. Agad namang niyakap ni Saitama si Rover, at sinabi nga nito, na miss niya na daw si Rover, buti na lang daw at naibalik agad ang kanilang alagang tuta. Wika naman ni Genos, kung saan-saan daw nagpunta si Rover napakadumi na daw, kaya todo kuskus si Genos, sa buong balahibo ni Rover. Kinabukasan nga ay inilabas na naman ni Genos si Rover, bibili daw sila ng mga gulay at karne, para sa ulam nila mamayang gabi. Makikita nga natin na ang bilis nga ng takbo ni Genos, at nakakasabay si Rover sa taglay nitong bilis. Wika nga ni Genos, na ang daan daw na tinatakbo nila ni Rover, ay hindi raw ganun kadami ang nakakaalam, buti na lang daw at wala masyadong traffic kaya mabilis daw silang makakapunta sa palengke. Naalala nga ni Genos bigla, na wala na din palang dog food si Rover, kaya bibili na lang daw sila along the way na madadaanan nila. At habang tumatakbo nga si Genos ay may tumawag sa kanyang pangalan. Mabilis namang lumingon si Genos. At sa paglingon nga neto ay sumalubong sa kanya, ang malakas na liwanag, at tumama sa kanya. It turns out nga na inatake na pala si Genos, ng isang halimaw na namamalagi sa kanilang dinadaanan. Bagsak nga ang ating bida dito, sa sobrang lakas ng atake ng kalaban. Matapos nga nito, ay papalapit ang kalaban kay Genos at sinabi nga nito, "Di ba ikaw si Genos? Ang S-Class Hero ng Hero Association.
Sabay inangat nga si Genos gamit ang kanyang tentacles. Di nga makagalaw si Genos dahil sa natamo niyang malakas na atake, kaya napapaisip na lang ang ating bida dito, na sobrang lakas daw, hindi niya daw inaasahan na sa isang atake lang, ay hindi na siya makakagalaw. At bigla na namang dinalibag si Genos, nang paulit-ulit hanggang sa mabugbog na talaga ang ating bida. At sinabi nga nito, tumakbo ka na Rover, sabihin mo kay Master Saitama, ang nangyayari ngayon dito. Habang si Rover nga, ay nakatingin lang kay Genos habang binabalibag ito. At nang mawala na nga ng malay si Genos ng tuluyan, bigla namang nag-transform si Rover, at naging napakalaking Rover na katulad ng anyo niya, sa loob ng Monster Association. Galit na galit nga ito, dahil sinasaktan ng halimaw ang isa sa kanyang mga amo, na si Genos. Sinabi naman ng halimaw dito, na anong magagawa ng isang aso. Baka bugbugin lang kita, matapos nito, ay nag-blackout na nga, ang lahat ng mga pangyayari. Marahil ay nagkaroon ng matinding labanan, sa pagitan ng halimaw at ni Rover. Maya-maya lang ay nagising na nga si Genos matapos siyang bugbugin ng halimaw. Sinabi nga ni Saitama, na mabuti naman at buhay pa daw itong si Genos. Agad namang hinanap agad ni Genos, kung nasaan na daw si Rover. Sinabi nga ni Saitama, na andito lang si Rover, in fact, si Rover pa nga daw ang naghila sa kanya para pumunta dito sa lokasyon ni na Genos. Tanong naman ni Genos, kung pinatay daw ba ni Saitama ang halimaw na bumugbog sa kanya. Sagot naman ni Saitama, wala naman daw siyang nakitang halimaw nung dumating siya dito. Nagtataka nga si Genos, kung nasaan na daw ba nagpunta yung halimaw. Hanggang sa mapansin nga nila, na parang lumaki nga ang tiyan ni Rover. Sinabi nga ni Genos, na bakit parang bloated si Rover, kaya pinagsabihan niya ito, na huwag basta-basta kain ng kung ano-ano. Marahil ay kinain ni Rover, ang halimaw na umatake kay Genos. Kahit dragon level pa ito, ay kayang-kaya ni Rover tapatan ang mga ganong klaseng halimaw. Dahil alam naman natin, kung gaano kalakas si Rover, matapos nga nito, ay umuwi na nga sina Saitama, Genos at Rover sa kanilang apartment. At dito na nga nagtatapos ang chapter natin for today, maraming salamat sa panunood. Paalam. Peace.